Gusto ko lang malinawan na may isa kasing medyo mainit na issue na ito pong pag-upo ni Tigog Party List Representative na dating Congresswoman na si Representative Yeda Marie Romualdez bilang kinatawan doon sa third seat ng Tigog Party List. Pwede po bang pakipaliwanag muna, Chairman, paano po pa nangyari yan? Kasi ang dami po nilang nominees, tas may mga nag-resign. Paano po yung naging desisyon ng COMELEC dyan? Una po, Ma'am Ruth, nagbago tayo ng pulisiya nung itong nakaraan lamang dahil doon sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Guanzon versus COMELEC. Dati-rati po, Ma'am Ruth, Sir Ted, 5 lang ang pinapasubmit ng COMELEC ng nominees. Ang nangyayari po kasi, tama, after the election, kalimitan, lalo't nanalo yung party list, nagre-resign yung lahat at pagkatapos nagsasubmit ng panibagong 5 na mga nominees. So para po mapigilan yan, ang ginawa po natin, kahit walang legislation, nagpasubmit lang po tayo ng 10 na nominees at ang sabi po natin, kung sakasakaling may magre-resign sa 10, hindi po kami papayag na magkakaroon ng palitan sa 10 na yan sapagkat yung pong 10 ay permanent na nalisa. Maliban na lang kung yung pong nawala ay namatay o na-disqualify, in which case papayagan namin yung palitan para po mapigilan yung nangyayari noong nakaraan. Remember po, Ma'am Ruth, Sir Ted, yung po lang ang pwede namin gawin base sa aming pag-aaral kasi hindi namin pwedeng baguhin kung ano yung umiiral na batas. Ngayon po, yung naturang party list, nagsubmit po sila ng 10. Tama po, yung pong former Congresswoman Yeda Romualdez ay number 6 sa kanilang listahan. Yung pong number 3 ay Calatrava, kung hindi tayo nagkakamali. Pagkatapos yung number 4 at number 5, nagkaroon po sila nung tinatawag na assembleya na naghalal po sila ng mga bagong officers. Yung pong number 4 at number 5 ay nahalal bilang Executive Vice President at yung number 5 naman ay nahalal bilang Vice President. And therefore, nakalagay po sa kanilang Constitution and Bylaws na kapag ka nahalal bilang opisyal, hindi pa pwede maging nominado bilang nominee ng party list yung naturang mga opisyal ng kanilang party list. Yun naman pong number 3 ay nag-resign naman po. Kung kaya po yung number 6 ay kinakailangan tumaas as number 3. Take note, wala po itong substitution, wala pong nagbago doon sa listahan ng 10 kung hindi yung pong number 6 ay tataas. Kaagad po kami nakatanggap ng sulat o ng liham mula sa Secretary General ng House of Representatives. At tinatanong sa amin dahil nag-resign po yung number 3 ng naturang party list na nakakuha ng 3 seats, tinatanong kami kung sino po yung sumunod na base sa ranking at binigay po namin yung pangalan nung number 6 dahil nga po yung 3 ay nag-resign at yung 4 at 5 naman ay nahalal bilang opisyal ng kanilang party list. So siguro, Ruth, itong magandang tanong kay Chairman dito. Okay. Nung una, 5 ang nominees. Sabi ho ninyo, para mas maging maayos at hindi maabuso yung nagre-resign yung 5, yung 4, etc., ginawang 10. So practically po, walang effect yung ginawa nating 10 kasi nangyari pa rin po ito, Chairman. Lumalabas po, Sir Ted, may effect naman pero ang point is doon pa rin kinuha yung pumalit sa number 3 doon sa 10 na sinabit nila. Pero doon po sa nabakanting 4 ngayon, wala po silang sinasabot sa amin na dagdag dahil hindi po namin tatanggapin kung sakasakali dahil resignation po yon at hindi po death or disqualification. Pakiulit po, Chairman, wala kayong tinatanggap ka ninyo, Chairman, please. Ano po? Wala po kaming, hindi po sila makakapagpalit ng dagdag na 10 kasi kung may papalit po na 10, Sir Ted, yan pong papalit ay magiging number 4, 5, up to 10. Kasi nga po ay yung pong number 7 pala nagtataas din. So yung bakante nilang 4 ay hindi po kami tatanggap ng dagdag na 4 sapagkat hindi naman po namatay o na-disqualify yung 4. Kung hindi nag-resign at yung iba na-elect at yung iba nag-assume. So parang yung po yung effectiveness ng 10 namin. Opo, pero Chairman, again, ito po regardless kung sino ang involved dito sa pangyayaring ito. Kasi Chairman, merong pong 3 seats ang Tingog. Okay. Ngayon, yung pangatlo kaninyo ay nag-resign. Nag-resign po, personal reason. Okay, nag-resign. Okay. So, yung pangatlo na iyan, dapat ang papalit yung pang-4 at saka yung pang-5.
Kumbaga yan, yung pang-apat o kaya yung pang-lima. Pang-anim po itong Yes, sir. uupo sa pang-apat na consecutive term. Alright, so yung pong pangatlo na iyan na nag-resign, assuming po na nag-resign siya talaga, for personal reason, papalit yung pang-apat. Pero yung pang-apat tsaka pang-lima kaninyo, hindi makakaupo kasi sa kanilang bylaws, nag-eleksyon sila. At nahalal na presidente at saka vice-presidente. Tama ba? Executive Vice President. Opo. Sige, Executive okay. Vice President at saka Vice President. So, kailan daw sila nag-eleksyon, Chairman? Nung nakaraang buwan lang po, Sir Ted, base po sa mga dokumento na sinabit Okay. po sa aming Law Department. Kapag ho ba ganyan, ang COMELEC po, tatanggapin na lang yan. Wala na ho kayong gagawin pang mga hearing o anumang. Kasi, Chairman, I mean, with all due respect, sa lahat, sa pagiging presidente nung partido o vice-presidente at pag-upo bilang congresswoman o congressman, hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao, di ba? Na, syempre, mas pabor sa'yo, maging congressman ka, di ba? Oo. Ganun ho ba yun? I mean, tinanggap na lang ho natin yun na wala na hong pag-question pa sa mga taong ito na para namang sa iba, ang hirap paniwalaan, Chairman, na ito, hindi planado itong gantong mga pangyayari para po makabalik ang isa pong pang-apat na yung term niya sa Congress. Maaaring tama po kayo, Sir Ted. Kaya lang po ang pinagbasihan po namin, madami na po kasing kaso. Ang pinaka-latest po na kaso, Sir Ted, ay yung magsasaka party list versus Villamin, na kung saan ang sinabi sa amin po ng Korte Suprema ay hindi naman kinakailangan magkaroon pa ng mga hearing, ibabase lang po sa dokumento, lalo na dun sa pinaka-constitution and bylaws nung mismong party list. So, matagal na po nila sinasabi, kahit yung senior citizens dati, Sir Ted, na dapat ang pagbabasihan lagi ay yung mismong bylaws ng organisasyon ng party list at yun po ang pinaka-basis na lang ng Commission on Elections. So kaya po talagang napilitan na lang kami na sundin kung ano yung constitution and bylaws nila at tanggapin yung representasyon mismo ng party list na yan tungkol sa pagkakahalal nung kanilang dalawa na nominees, yung number 3 at saka number 4 at saka number 5. Opo. So, sige. Dito po sa mga nominado po ng partidong ito, lahat ho ba ng nominees from number 1 to number 10, sinuri po ng COMELEC ang kwalifikasyon ng bawat isa? Are they really qualified to take a seat in Congress kung sakali? Yes po, Sir Ted. Ito po ina-publish pa natin dahil mandatory requirement po yung publication sa newspapers ng lahat ng nominees para po yan ay notice to the entire world para kung sinong gusto mag-question. Well, as of ngayong araw na to, wala pong nagpapile ng question o petition or opposition doon sa listahan na kanila pong na-submit sa Commission on Elections. So therefore, base po sa mismong batas din, yung Republic Act 7941, kung walang magke-question within a period of 5 days from the publication ng listahan, ito po ay final list for this term and therefore it cannot be disturbed. Okay, cannot be disturbed, meaning wala na hong magagawa pa ang sino man dito to question the qualification of the nominee. In this particular case, Chairman, yung pong ika-anim na nominee ay nanungkulan bilang regular district representative from 2016 to 2019. And then, siya po ay naging party list representative ng 2019 to 2022 and 2022 to 2025. So that is 3 consecutive terms po bilang miyembro ng House of Representatives. The Constitution says under Article 6 and Section 7, na no member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive terms. Chairman, how do we construe that provision po vis-a-vis itong medyo novel situation na merong uupo ng pang-apat na consecutive term, Chairman? Napakaganda pong issue yan actually talaga, Sir Ted. Una, para sa kaalaman ng lahat, wala pa pong desisyon ng Korte Suprema tungkol sa bagay na yan doon sa issue. Yung gray area po yan eh. Ano ibig sabihin ng gray area? At hindi po ang COMELEC ang magre-resolve at nag-resolve sapagkat as far as we are concerned, so long as walang nag-file ng petition, question, opposition patungkol sa napakagandang issue na yan, hindi po namin pwedeng i-resolve yun, Sir Ted.
sapagkat hindi po ministerial ang duty ng COMELEC kapag ganyang mga issue. At yan po'y kinakailangan may mag-file ng petisyon. Ngayon po, pwede may mag-question dyan sa House of Representatives Electoral Tribunal dahil sa magandang novel issue na yan. At number 2, para po sa kaalaman ng lahat, meron din po kasing desisyon ng Korte Suprema, yung kaso ng Booking Morales versus the COMELEC, na kung saan Sir Ted sinasabi, para pumasok ang 3 consecutive term, ay hindi lamang it pertains to the same position, dapat po ay same constituency. Magandang issue. Ang tanong, kung yung ba ay ang unang termino ay sa mismong distrito, pagkatapos 2 termino ay sa party list, yan ba ay 3 consecutive term o yan ba ay interrupted na 3 consecutive term? So yung po yung isang maganda dyan po, hindi lang po umabot sa amin, Sir Ted, yung legal issue na yan, sapagkat wala pong nag-question tungkol sa bagay na yan. Is the Booking Morales mayoralty issue in the Constitution or COMELEC rules lang po? Bali po lumalabas po yun yung interpretasyon ng saligang ng Supreme Court sa kaso sa Article 10 ng Constitution, which is, tama po kayo Sir Ted, yan po ay mayoral position. Wala pa po kasing nadidesisyon ng Supreme Court patungkol sa mga congressional position tungkol sa issue ng what kind of constituency para po mag-refer sa 3 consecutive term. Okay, so meaning po, Chairman, kayo po sa COMELEC, nung na-publish ito, naghain sila ho ng listahan ng mga nominees, purely ministerial lang po, naging function po ng commission dito, kaya po wala na ho sa inyo, among you members of the commission, nag-discuss dito at nag-usap-usap tungkol po dito sa kwalifikasyon po ng kanilang 6 nominee. Wala, tama po kayo Sir Ted, at yung po yung kadahilanan kung bakit meron kayong isa dati na na-feature na isang party list, may nag-question po doon sa number 1 nominee na kasalukuyan hanggang ngayon, maaaring hindi nanalo, ay amin pong dinidinig ngayon, katatapos lamang ng hearing, dahil po may nag-question, may nag-oppose, may nag-petisyon laban doon sa nominee na yon. Okay. May tanong ka ba, Ruth? Yung kasi napapag-usapan talaga natin yung legalities, di ba? Yung technicalities. Na tama naman na bumabalik din ikaw manong sa Constitution and even yung sinasabi ni Chairman Garcia. Pero naalala ko kasi, Chairman, dati nung in-announce nyo no, na from 5 nominees magiging 10 nominees. Kasi nga, ina-avoid natin yung binanggit na rin ni Manong kanina na maabuso yung ganyan na parang nagsasubstitute. So ginawa nyong 10 para mahaba yung listahan, para hindi nga po agad-agad makakapag-substitute. Pero nangyari pa rin to kasi biglang 3 yung nawala dun sa 10 eh. So parang talagang na-defeat po yung purpose. Yung nakikita nyo lang po na naaabuso pa rin in a way, parang naaabuso pa rin po yung sistema eh. Ano po ang tingin nyo dyan? Kasi kayo po maganda yung idea nyo noon na pinalitan nyo from 5 to 10 eh. Yung list of nominees. Alam niyo po, Ma'am Ruth, kung napansin niyo po medyo at napakahirap din po talagang ipaliwanag sagutin. Pero sa bandang huli po, talagang yun ang dahilan kung bakit kami matagal nang nagsasabi, nagpupursige, na i-revise yung ating pong batas sa party list. Simula po nang gawin kasi yan, mga mahigit ng 20 taon, wala pa pong pagbabago. Sa bandang huli, kita niyo po, kami po ang nasisisi sa pagkakaroon, napaka-limited po yung pwede namin gawin kasi tagapagpatupad lang po kami ng batas. In fact, yung pong paglalagay ng limit na 10 lamang at wala nang palitan, aaminin ko po, nung ginawa natin yan, lakas loob lang natin ginawa yan, na may posibilidad na may pumunta sa Korte Suprema. Ang tanong ba yung bang ginawa ng COMELEC ay pag-amend nung provision ng batas? O yan ba ay pinapayagan o papayagan? Wala naman po nag-question. So, okay. Pero ang katanungan ngayon sa pangalawa, yun naman po, kung nasa 10, merong question dyan, may mga nag-resign, ano ang gagawin ng COMELEC? Yan pong bagay na yan, mukha po talagang kakailanganin ng amendment ng batas sapagkat yung Section 16 nung Republic Act 7941, yan po yung batas natin sa party list, ay nagsasabi na yung mismong ranking ay isang final list na sinasubmit sa COMELEC kung wala magke-question. At kung magkaroon ng vacancy doon sa mismong seat, ay kukuhanin doon sa 10 o sa 5 na naisubmit sa Commission on Elections. And therefore, tali po kami dahil specific provision yun mismo ng batas natin. Parang naisahan naman kayo doon, Chairman.
Maaaring ganun po ang talagang interpretasyon, Ma'am Truth. Kaya lang po, may invoke po sa amin kasi yung batas. May mga loopholes yung batas and therefore, panawagan din nga ni Sir Ted noon pa. Ako po yung nag-agree doon at ayoko sumasama talaga doon. Baguhin na po, i-amend natin, i-revise natin, i-overhaul natin ang party list law natin. Okay, so bigyan po natin ng presumption po naman ano po ang COMELEC, sila Chairman George, no, na ginagawa nila ang lahat na magagawa nila, tali ang kanilang kamay because of the law. So, sa usapin po ng amyenda, palagay ko po, baka hindi mangyari yan dahil yan po ay conflict sa kanilang mga interest sa Kongreso. So, Chairman, with this happening now, meron ba kayong balak na naman pong maging remedyo kaya dito na para po sa poder ng COMELEC, para po sa next 2028 election sa party list po? Kasi mukhang, sabi nga ni Ruth, mukhang naisahan kayo. Sabi nga po ninyo, mukhang ganun po ang pakiramdam ng iba. So paano kaya, Chairman? Meron po, katatapos lang po namin, Sir Ted, ng Ruth, ng draft namin ng party list law na ipopropose natin. May napili na po tayo na maaari mag-sponsor sa Senado at sa House of Representatives. Sana po maipasa ito upang this time, Sir Ted, talagang ma-define natin ano-ano ba talaga ang mga sectors na properly represented. Dapat maibalik yung dating veterans, urban poor, yung mga fisher folks, farmers, women, youth, at iba pang sektor. At pagkatapos, at any given time, dapat may representasyon yung sektor na yun at nakabase ang paglalaban-laban ng party list base sa sektor na kanilang nire-representa. At yung mga ganito po, yung mga maiwasan, yung mga tungkol sa substitution, nilagay na rin po namin ang lahat ng yan. Katatapos lang po namin and therefore, bago po magsimula itong 20th Congress, amin pong isusumite doon sa pwede mag-sponsor ng congressman or senador. So that is again legislation, ano po, but there is no other way for COMELEC really to improve your regulation kasi nga from 5 ginawa niyo 10 pero nangyari pa rin po. Baka maging 20 na. Baka umabot na ng 20 yan, Chairman. Oh, pwede bang gawin niyo, Chairman, na dapat mamatay, mamatay muna lahat bago ka magpalit? Alam niyo, Sir, may gagawin po talaga tayo. Lagi naman po natin pinupush yung envelope, so to speak. Titingnan lang po natin yung development dito. At sa paghahanda sa 2028 elections, may gagawin po tayo. Dahil ang sabi naman po lagi, yung sinasabi lang, lagi na lang natitiaro ang COMELEC, okay lang po yun. Ang importante, meron po tayong naseset na jurisprudence. Kasi nga po kung wala pong batas, wala po kami po lagi ang masisisi. Tulad halimbawa, nung pag nag-file ng candidacy, hindi pa sila kandidato. Sila ay aspirants pa lamang. Yun po, laging COMELEC pa rin ang masisisi. Pero gagawin pa rin natin and let the Supreme Court na lang decide later kung ano ang tamang interpretasyon ng mga batas natin. Okay, sige po. So, Chairman George, salamat po sa inyo pong haba ng pasensya po sa amin ni Ruth sa ating pong importanteng isyong ito para lang ho natin mas maunawaan, maintindihan sa panig po ng COMELEC at sa mga nangyayari po dito po sa ating pong party list system. Salamat po, Chairman George. Mabuhay!